Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Attorney Trixie Angeles. Sabi niya, so, acting Ombudsman Dante Vargas has allegedly issued a clearance for Secretary Boying Rimulya in spite of pending cases. If true, harap-harapan, garapalan. Okay, inattach ni Attorney Trixie isang sulat, parang concerned ombudsman employee sumulat kay Pangulong Marcos. Basahin ko itong sulat President Ferdinand Bongbong Marcos, we come upon you to beg for your help for your sense of justice and decency of our country, not just the president of a chosen few. Our acting ombudsman, Deputy Ombudsman for Visayas Dante Vargas, is burning our institution down, all for one man and one man alone. He is hell-bent on issuing an ombudsman clearance. In fact, he has already issued one, and in doing so, he has broken and twisted the office of the ombudsman. He has done illegal and evil things to achieve this singular purpose. He has dictated the issuance of an ombudsman clearance to Justice Secretary Rimulya by, number 1, dismissing the case filed by Senator Amy Marcos against him. Number 2, denying the motion for reconsideration filed by the latter in less than a day. Number 3, ito ang mabigat ordering the undocketing of cases filed by acting Mayor Sebastian Duterte. Number 4, ordering to float the complaint filed by Attorney Ferdinand Tobacio. He revoked a May 2025 office memo with 10 days of retroactivity to cancel the dockets of number 3 above. Yet, he did not cancel the September 11 cases filed by Secretary Vince Dizon as well as other equally important cases covered by retroaction. Yet, the case against PCSO Chair Felix Reyes is still pending before the Ombudsman so that he may not be given a clearance. You first designated an acting ombudsman or special prosecutor, Marilo Ponsalan Castillo, former Justice of Supreme Court, Court of Appeals, a woman of honor, strength, and great resolve. But in less than a month, you replace your first appointee to the ombudsman with an appointee of past administration and imbued him with one singular task. Why? SP Marilo Castillo refused to do your bidding to post haste dismiss the cases filed against Rimulya because she refused to destroy the institution that is the office of the ombudsman. Please, Mr. President, we beg you, show and prove that you are the president of our country, not just a president of a few concerned OMB employee. So, it's an anonymous letter alleging na nag-issue na daw ng
ombudsman clearance, itong acting ombudsman kay Secretary Remulla, despite the pending cases, yung isinampa ni Mayor Baste at ni Attorney Topacio. How true is this? Kung ako yung tatanungin, I'm sorry basta anonymous, hindi ko masyadong bigyan ng pansin. Anonymous lang eh. Anybody can do an anonymous letter. Ako nga, nabiktima ako ng anonymous letter nung nasa serbisyo ako. Inireklamo ako na ang bahay ko is worth 6 million pesos. Ano pa? Marami akong bank accounts. And then, kung ano-ano pa. Anonymous. Pinadala sa office of the president. Then, binaba hanggang dumating sa AP. Inimbestigan ako. So, medyo na-delay yung clearance ko. Promotion ko na ito ng full kernel. Inimbestigahan. Wala. Yung sinasabi nilang 6 million worth na bahay ko, kapitbahay namin ay talagang mayaman. Connected din siya sa gobyerno, parang auditor ata ng probinsya. Maraming nagtataka, bakit nakabahay siya ng ganun? Yun ang inireport nila na bahay ko. Pinuntahan yung bahay ko, wala, nakita, picture. So later on, na-clear ako. Ang gumawa ay mga komunista, mga leftist na nilabanan ko nung todo sa Agusan del Sur nung battalion commander ako. Ganyan po. Kaya ito, hindi ako naniniwala. Maliban lang kung ang nagsabi yung si Senator Amy. Kasi tinututukan niya ni Senator Amy. Pag si Senator Amy nagsabi na naisiuhan na, wala na, delikado na tayo. Or si Mayor Baste, or sina Attorney Torion, papayag ba sila na basta ba dakited na eh? Palagay ko, I don't know. Basta, good luck na lang kay Secretary Boying Rimulya kung mabigyan siya ng clearance o hindi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tahanan. Kasi na butas-butas na ang kanilang mga bubong, yero, maulanan na sila, matuluan kung mag-ulan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo nasad niya mag-atop sa yero nga natagaan. Salamat sa sin. Nakabalay na ko sa inaban. Okay na. So mo nilang balay na ilang atupan og yero. Karay sang Ikay kadbong kami na salak. Nakay ko ta kinuha iya ko kay Ay, butawan ni dugay tapag dira po. daan na sinuko. Hindi ka pagtuwa. Indong ka idla bisuk. Ura ba ito makibigyan ko diga bay. Ha? Alam ko para na sa pagtundaan. Kapag pangita. Kadang. so managyod ang ilang balay. So makita gyud nato nga nahuman na. So managyod. Makita gyud nato nga nindot no kayo kay nahuman na. O karon kuya human na ni ang imong balay og nindot na gid kaayo. So unsa ang imong masulti kuya? Salamat sa Ginoo nga gid ko. Wala gid ko makaon sa akong mama.
Oo, so nagluon lang ka sa imong mama, nagkipagpuyo ka lang. Pila ka tuig na kuya nga aya pa ka nakabalay? Sobrang kapulo ka tuig. Oo. Tungod sa among kalisod, aya pagid ko nakabalay. Oo, aya pagid ka nakabalay. Ah, sige kuya, salamat.